Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who establish everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liha. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Rona. 31 years old and currently pregnant. Ilang buwan pa po ang hihintayin ko bago namin makita ang bunga ng aming pagmamahala ng boyfriend ko. Mahirap, pero kinakaya. DJ Lindsay, yun pong problema ko ngayon na hindi tulad ng sa iba. Hindi ko nga rin po alam kung problema ba talaga ito. Pero lagi talaga akong nag-overthink. Simula po nung sumakabilang buhay ang ex ng boyfriend ko. 4 na taon din po silang mag-on noon. Nung napalitaan ito ng boyfriend ko, yung pagpanaw ng ex niya, agad siyang dumalaw doon sa bahay nila. Bago siya bumalik ng abroad, pumunta ulit siya sa burol at humiling pa sa kamag-anak na mag-live daw sila sa mismong libing para makita niya ang mga mangyayari. Gumawa rin siya ng mahabang eulogy at pinost sa Facebook. TJ Lindsay, gusto kong irespeto yung past nila. Pero hindi ko po maiwasang masaktan at mag-isip ng sobra.
lagi na lang pumapasok sa isip ko. What if ako yung kasama niya, pero hindi naman talaga ako yung mahal niya? What if mahal pa rin niya yung ex-girlfriend niya, pero hindi lang sila nag-work dahil tutol ang pamilya ng babae? What if ako lang yung pinili niya dahil ako lang yung nandito? Simula po noon, DJ Lindsay, napansin ko rin na lagi siyang nagpo-post ng sad quotes. Mga malulungkot na kanta. At parang nabawasan na rin yung pagpo-post niya sa akin at sa dinadala ko. Palagay ko, may bahagi pa rin ng puso niya ang nagluluksa. Habang ako naman nasasaktan. Araw-araw ko kasi iniisip, DJ Lindsay, at palihim ko itong iniiyakan. Hindi ko alam kung paano ko ito aalisin sa isip ko. Kasi alam ko na kahit papano mali. Mali na pagselosan ko yung yumao na. Pero paano po ba pigilan ang puso mula sa sakit? Ngayon, hindi ko alam kung hormones lang ba to dahil buntis ako. Siguro kaya sobrang emotional ko kasi nga nagdadalang tao ako. O baka naman talaga ganito lang ako mag-isip. Baka makitid talaga yung isip ko. Baka hindi ganun kalalim yung pang-unawa ko, DJ Lindsay. Pero sa totoo lang, naawa ako sa sarili ko eh. Alam mo yung pakiramdam na para akong iniwan? Tapos mas pinili niya yung taong wala na. Mas pinili niyang bigyan ng oras yung taong sumakabilang buhay na. Samantalang ako nandito. Dinadala ko yung magiging anak namin. Di ba dapat ako yung priority? Ano po ba sa tingin ninyo, DJ Lindsay? Maraming salamat sa pagbasa ng problema ko. Muli, ako po si Rona. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Sabihin ko lang on Check Your Time 13 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. It's 9:13 on the clock. Hindi ka pa rin po yung nakikinig sa istasyong same pero iba! Pangga, we are number 1 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo at your service all the way till 11 in the morning ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! At ito po ang lihim ng liham. We're live on Facebook. Mahal ko pangga kabibi ko. Facebook.com/EnergyFM1067. At live din tayo on the air 106.70. That's 106.70 sa inyong mga talapihitan, mga pangga. At thank you very much kung nasa background nyo kami. Thank you a bunch sa lahat po ng mga nasa biyahe na sa mga oras na ito, sa lahat po ng mga maglilinis na ng bahay, mga naliligo na pero talagang pinapakinggan pa rin yung kwento, yung storya. Maraming salamat po. Pero
Ron, nga bang gagawin mo kung feeling mo ang pinagseselosan mo yumao na? Wow! Actually, hindi feeling Talagang pinagseselosan mo yung ex ng jowa mo na yumao na. Ano nga ba dapat gawin ni Rona? By the way, sinadya po yung story o yung kwento niya, mahal ko, sa ating Facebook page. That's facebook.com/Lindsay1067. Send nyo rin nyo sa inyo para naman mabasa natin at may on-air natin yung inyong problema. Okay Ano nga bang gagawin ni Rona? Ikaw ba napunta ka na sa gantong sitwasyon? Wag naman sana dahil masakit din naman kahit papaano yung mawala yung taong minahal mo. Wow! Pero kasi hindi nga natin alam kung hormonal lang ba itong si Rona dahil nga siya po ay nagdadalang tao. Diba? Totoo naman yan. Mas mataas po ang peak, mas nagpipeak yung hormones natin pag tayo po ay buntis, nagdadalang tao. Pero yun na nga, ang sinasabi natin, talagang nagselos nga daw po itong si Rona dahil nung sumakabilang buhay yung ex ng kanyang jowa, parang lahat ng atensyon ng boyfriend niya nandun na. Ang pinupunto ni Rona, dapat di ba ako yung priority mo kasi ako yung nandito? Nagbuntis ako ngayon, no? Di ba dapat ako yung kinikare mo? Okay Yun yung problema niya. Kasi parang talagang lugmok daw at sad daw yung kanyang boyfriend. Devastated yung kanyang boyfriend sa pagkawala ng kanyang ex. Okay? So, feeling ni Rona, left out siya. Feeling ni Rona, kaawa-awa talaga siya. Let me know your thoughts about this, mahal ko, facebook.com/energyfm1067. Hanapin niyo po yung live and then comment doon po sa live po natin, ha? Tulad ng mga pangga po natin na talagang present na present sa lahat po ng parte ng mundo, nakikita po natin yung kanilang mga comments, mahal ko. Thank you very much. Good morning kay Ate Yoli, kay Merling. Gising ka na naman. Anong oras na dyan? Si Winifred Sarmiento. Good morning, DJ Lindsay. Watching from Cebu City. Good morning po sa mga nandyan po sa Cebu. Si Chandra. Alam mo yung pinaghiwala yung pangalan. Sabi niya, ouch. Sabi ni Sir Rain, pabati naman po dito sa HK. Magandang umaga po. Sa iyo, sender, normal lang na mag-isip ka ng ganyan pero nadadala ka lang sa pagbubuntis mo. Normal sa mga buntis yung sobrang emotional pero kausapin mo mabuti ang partner mo kung bakit siya ganon. Kasi si partner mo lang din ang makakasagot ng lahat ng tanong mo. Huwag masyadong mag-overthink. Makakasama sa baby mo yan. Hingang malalim at mag-isip ng tama kaysa mag-isip ng sobra-sobra. Sabi naman po dito ni Chandra, minsan nakala natin mahal tayo pero ang totoo, tayo lang ang nandyan kaya tayo ang pinili. Ang sakit naman itong COVID. Tandaan mo, hindi kailangang maging available lang para mahalin. Karapat-dapat kang piliin dahil ikaw mismo ang gusto nila. Hindi dahil ikaw lang ang nandyan para sa kanya. Ouchie ha! Sabi naman ni Merlin, alam mo te, lahat ng baka mo, ba't di mo kausapin jowa mo na nagsiselos ka doon sa ex niya? Napatay na. Para alam niya na nararamdaman mo at mas ma-explain niya yung side niya. Ba't ganun yung reaction niya noong nalaman niya na namatay na yung ex niya? Para di ka magkaganyan. Baka kasi maapektuhan pa yung pagbubuntis mo dahil sa mga iniisip mo at kawawa naman yung baby na nasa tummy mo. Diba? Sabi naman ni Arch, insecurities are very prevalent with your letter. Matagal ang kanilang pinagsamahan, so natural lang magluksa siya. There is a piece of his heart that was taken away and for that, he will have to carry that pain. Huwag masyadong selfish, Rona. Hindi sa'yo umiikot ang mundo. Give him time and space to grieve. Ikaw ang pinili niya sa huli, kaya huwag masyadong mag-overthink. Prevalent. Yeah. Ang tindi naman yan, sabi ni Faith, sabi naman po ni Scaramouche, mahirap talaga kalaban ang greatest love ng partner natin. It's okay for him to grieve kasi may past sila ng girl, pero ang laking disrespeto sa'yo, knowing na ikaw yung nandyan at daladala mo pa yung anak niya, diba? Hello naman kay Not Boards. Kay Ate Feli Katapang, good morning DJ Lindsay. Watching from Batangas City. Good morning Alam mo, mahirap talaga. Tama yung mga sinasuggest ng mga commenters natin na kausapin mo siya at let him know kung ano talaga yung nararamdaman mo. Pero ito normal lang din talaga. Dalawang bagay. Hormonal tayo, napaka-emotional natin. At malakas ang loob natin talaga kapag tayo po ay nagbubuntis. Emotional, matapang lahat na ng pwede mong mararamdaman yan kapag buntis, no? Sa hindi malamang rason, talagang at peak lahat ng hormones natin, mga babae, kapag tayo po ay nagdadalang tao. Number 2, Rona,
4 years sila. Nandyan yung babae nung mga panahong wala ka pa sa buhay ng jowa mo. So I guess, talagang normal din at human din naman yung malungkot ka kapag yung taong minahal mo, sumakabilang buhay na. 'Di ba? Yung hindi mo na siya makikita. Ay, paano naman may pinagsamahan sila? Hindi naman palaging nag-aaway sila, hindi naman naging masama yung kanilang moment together all the time, 'di ba? So, normal lang na kahit papaano, masaktan siya, 'di ba? Maging sad siya. Wow! Hindi rin naman siguro ikaw napapabayaan Siguro na ma-magnify mo lang yung emotion kasi nga hormonal ka. Feeling ko lang yon. Pero alam mo, lahat ng pagiging sad, valid naman yan. No? Lahat ng feelings mo, valid yan, Rona. Yun lang. Kailangan mo lang talagang ilabas yan. Kausapin mo siya, diba? Word it out kasi kailangan malaman ng partner mo na ganyan yung nararamdaman mo. Para kahit paano maka-adjust din siya. Baka kailangan kong bawasan. Akala ko kasi okay lang dito sa partner ko. Akala ko okay lang kay Rona na nagpo-post ako ng ganito or maging ganito yung feeling ko kasi hindi ka naman nagre-reklamo kasi hindi mo naman siya kinakausap. Pero kasi merong part din sa partner natin na di ba dapat gets mo na yan na nalulungkot ako kasi kahit papano nagmahalan kaming dalawa. Tao din naman ako, nakakaramdam ako ng lungkot. Wow! Gets na yun kasi namatayan ka kahit papaano May nawala, may pumanaw. At itong tao na to, hindi naman talaga siya, alam mo yun, kasamaan. 'Di ba? Nag-share din sila ng moments together. So, dapat, merong part din sa'yo na dapat maintindihan mo kung bakit siya nalulungkot. 'Di ba? Pero gets natin talaga yan. Again, valid yung emotions mo. Yun nga lang, dapat sabihin mo yan doon sa partner mo. Pero, alam mo, meron ding ang daming angulo talaga na pwede mong ispatin, 'di ba? Kapag alam mong nagdadalang tao yung jowa mo, dapat ikaw din very sensitive ka rin sa mga gagawin mo at sa mga galaw mo, lalo na pertaining to yung mga bagay na magpapasama ng loob niya. 'Di ba? Dapat kasi kapag buntis, alam mo na extra careful ka dapat with your words, extra careful sa mga galaw, and extra din yung effort mo. Kasi nga buntis siya, dalawa sila ngayon, 'di ba? At dala-dala niya yung anak mo. So, dapat extra tayo when it comes to dealing with pregnant women. Sabi ni Jeff, it means napatay pa rin siya sa ex niya. Hindi naman sa ganun siguro, pero sige, comment mo yan, Jeff. Siguro yun yung naiisip niya, pero ako normal lang. Tao lang yung ganong pakiramdam para sa akin, no? Na malungkot ka kasi nawala yung dating taong minahal mo. Pero yun nga, sabihin mo sa kanya para magkalinawan kayong dalawa. Oo, ngayon very vulnerable pa yung feeling niya. Ano ba ine-expect mo na baliwala na sa kanya? Na tipong, namatay? Okay, ganon. Ganon lang yung reaction na gusto mo mula sa ex mo. Diba? Kanya-kanya naman yan. At conforme yan sa tao, pero tao din yung ex niya at tao din yung boyfriend mo, 'di ba? At kahit papaano, sabi ko nga pa ulit-ulit, nagmahalan din sila. Kahit papaano. Respeto na lang din. Magrespetuhan lang kayo. Alam mo kapag sobrang respeto natin sa mga tao, I don't think magkakaroon ng problema. Wow! Respeto mo lang na siya po ay nasasaktan ngayon, nag-grieve ngayon. Respeto din niya dapat sa'yo dahil buntis ka at sa anak ninyo, sa magiging anak ninyo. Sabi ni Darwin, mahal pa niya yung ex niya kaya hindi pa siya nakaka-move on dahil sa pagpanaw niya. Kung ganyan ka-attention seeker para mahalin ka ng asawa mo, ikaw lang ang gumagawa ng paraan para mawala siya sa buhay mo. Diba? Siguro, ganito na lang. Let's put it this way. Parehong mataas yung emotions ninyo. Ikaw dahil sa hormones mo, siya dahil sa sadness. At dahil may event kasi na nangyari na hindi pabor sa'yo, sa kanya, tsaka sa mga tao sa paligid niya. So, kaya mataas ngayon ang emotions ninyo. So, kailangan intindihin ninyo yung isa't isa. Ikaw, buntis ka, pero dapat mag-double time ka rin. Tulungan mo rin yung sarili mo na mas intindihin. Dahil kung hindi, makakasama yan para sa dinadala mo. Intindihin mo lang siya. Alam mo, ibaling mo yung attention mo sa ibang bagay, friend. Wow! Diba? Kung halimbawa talaga nabibuisit ka dahil sa nabasa mo o meron kang nalaman about sa jowa mo towards the ex, edi ibaling mo yung attention mo. Naod ka ng nakakatawa, makinig ka sa Energy FM. Mag-shopping ka, online shopping, diba? Tapos siya yung pagbayarin mo.
Diba? I-shift mo yung attention mo sa ibang bagay. Huwag palaging doon. Kasi naku, mababaliw ka at baka mapano pa yung iyong anak. Wow! Ganon. Mag-cross-stitch ka. Mag-crochet ka. Crochet. Diba? Mag-ML ka. Mag-Dota ka. Mag-Valorant ka. Okay Lahat. Gawin mo. Basta i-shift mo yung iyong attention. Huwag kang malungkot. Huwag kang masyadong magpa-apekto sa kalungkutan dahil tandaan mo, meron kang dinadala. Wow! Oo. Online shopping pa nga, sabi ni Merlin. Oo, ikaw din. Parang ikaw ang dalas mo mag-online shopping. Sabi ni Arch, or perhaps processes grieving and your pain together. Truly. Magbigayan lang kayong dalawa. 9:25 ng nagmamagandang umaga. Again, Rona, kayang-kaya mo yan. Kailangan mong maging matapang at kailangan mong i-handle yung sitwasyon. Not just for you, not just for the boyfriend, but also for somebody in the tummy. For for your baby. Diba? Magiging makulay ang buhay paglabas ng baby na yan. Kaya dun ka, maging excited ka dyan, friend. Wow! Ingatan mo yan. Ingatan mo yung sarili mo kasi sa pag-iingat mo sa sarili mo, mas napapaganda mo yung sitwasyon o yung estado ng baby mo sa loob ng iyong sinapupunan. Okay? Huwag mo na mag-isip ng anything negative. Huwag mo na mag-isip ng kahit anong mga pag-overthink na yan. Huwag mag-isip ng sadness. Dapat always happy ka lang. Oh. Again, i-shift mo yung attention mo sa mga masasayang bagay. I-manipulate mo yung isip mo. Oh, yung puso mo, i-maneuver mo papunta sa mga masasayang bagay. Okay? Huwag sa malulungkot na bagay. Bangga ko pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! At tayo pa rin po ang istasyong same, pero Iba! Pangga, we are number 1. 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin